Ay ka-farmers, dito na nga ang ating araw na inaasam-asam. Tagal-tagal kong hinihintay ang araw na ito ay talagang ilalabas ko na ang aking mga alaga. Ay kaso nga lang dito sa umaga pa lang ay talagang ramdam na namin ang latak ng daan. Ay hindi nga makapasok ng sasakyan ay talagang sobrang latak ang daan diyan. Ay tingnan nyo naman ka-farmers, mga kapigi. Ay ngayon, hindi nga makapasok ay di malayo ang lalakarin. Ayan, sinimulan na namin ilabas ang mga alaga. Ayan, si Cyrus, nakahubad. At saka yung mga howler. Ang howler nga pala, tatatlo sila diyan. Yung driver at saka yung dalawang katulong ng driver. Ayan, nahirapan pa nga kaming ilabas niyan. Gawa ng yung isang maliit na nasa otsintahan ay iiwanan ko. Gawa ng may nakiusap sa akin na bibili daw siya ng otsintahan. Gawa ng magpipista nga daw sa tibig. Sabi ko, wala naman akong problema, pero iba nga lang ho ang presyo. Yan o nga pala ay nabibenta ko siya ng 220. Kahit papano, napapagmahal ko rin siya ng kahit papano. Kahit konti lang, ang mahalaga tutubo tayo. Ngayon pala tawag din hindi nga ganun kalaki ang kita ko sa pag-aalaga, gawa ng tumapat ka ako sa mura ang live weight. Kaya hanggang dyan lang muna ang aking kikitain ngayon. Pero hindi pa naman ako lugi kasi nasa 205 ang labas ko ngayon. Yan, nasa 205 per kilo ang labas ko ng live weight ngayon. Kung nagkataon lang sana kahit mga 240 o 230, maganda-gandang kitaan. Di yan naman ay hindi ako lugi dyan kasi paanak yan ng aking inahin. Yan ay aanim. Buhay lahat sa awa ng Diyos. Yan, nilalabas na nga namin. Talagang sobrang latak nga ng daan. Ay hindi makapasok ang sasakyan ko at sasakyan ng howler. Kaya kami nagtitiis dyan ganito naman talaga ang buhay ng Kung ang iyong farm ay walang magandang daan, di ganito ang sasapitin. Tiyaga lang. Ganun din naman ang howler. Pag wala silang tiyaga, di wala silang kikitain. Pagka wala silang mahaul na mga pigi, wala nakikitain. Kaya basta hindi lang ganun kalatak ang daan. Yung hindi mababalahaw, walang problema yon. Yan ang kinakarga na nga namin dyan. Hindi pala, sila pala. Hindi pala ako natulong dyan. Kayang-kaya nila yan. Dyan na may tatlo Yan na nga ka-farmers. Yan, talagang ako'y nalulungkot na dyan ka-farmers. Sa totoo lang, ako at saka si Kenji, yung aking panganay. Siyang nagpipidyo nito at saka ako. Tig-isa kami ng cellphone. Siya ngayon nalulungkot dyan. Kasi sabi nga niya Papa, wala na ang ating mga alaga. Meron man, hindi na namin pa anak at saka maliliit pa. Sabi ko na lang sa kanya, alam mo na, ganyan lang talaga ang buhay. May mauuna, may mahuhuli. Ang mahalaga ay masaya tayo. Dapat hindi tayo argabyado ng mga ibang tao. Basta't parihas tayo, walang problema yan. Pagpapalain tayo ng may kapal. Sana ibibigyan tayo ng mas magandang biyaya sa mga darating na panahon. Yan, naikarga na nga lahat ng aming mga alaga dyan. Kaya mas lalo, medyo, talagang napaluwa siya Ayan, habang kami babiyahin niya papuntang Timbangan sa may Rizal, sabi niya sa akin Papa, naibinta na natin ang ating mga pigi. Parang gusto kong bumili ng Papa. Gusto niya bumili daw ng Ford Raptor. Sabi ko, abay, hindi pa kakayanin. Magtiyaga muna tayo sa ating sasakyan. Kahit papano, tayo ng mga baboy natin. marami mga sumakay. Yan, ako'y nag-work dito sa dinadaanan namin. May ganitong daan pala. Simula Calamyas hanggang Rizal. Kaganda nga ng daan. Ngayon, pagdaan namin dyan, may tubo. Alam niyo yung puno ng tubo? Sabi ng anak ko, paano yan? Sabi niya, kawayan. Sabi nga ba, hindi yan kawayan. Hindi kami dumaan, humintaw.
At kumuha nga kami na ako'y pumutol ng isang puno. Pinakain ko sa kanya, abay tuwan-tuwa. Ano naman ako, ma? Sabi niya, kasarap daw, katamis daw. Facebook at TikTok. Sa may Ay, sabi ko Facebook eh. at Facebook. Eh, wag Bye! lang tayong mahuli ng may-ari. Kasi pag tayo nahuli ng may-ari, ay lagot tayo. Yan, kami ngayon nandito na ngayon sa sa timbangan din sa Rizal, Barangay Rizal. Yan, habang ibinababa namin dyan, medyo Yan lang. natuwa pa naman si Kenji dyan kasi nakita pa niya lahat ng May kanyang magamit naman tayo dyan. alaga. Pambili ng Actually kasi, yung mga yan, noong ipinanganak yan, ako'y nasa Mindanao niyan, umuwi sa amin, gawa na yung aking kapatid, ay Pubanaw. Habang ipinanganak daw yan, nandoon yan si Kenji. Siya ang nagpupunas ng mga biik. Kaya hanggang sa paglaki, kasama sila. Kaya ngayon nga, nalungkot siya nung naibenta na. Kasi wala na daw ang kanyang inaalagaan. Naibenta na. Sabi ko, ganun lang talaga anak. Ang mahalaga ay yung importante. 1 seconds na to. Kaya, yan, nung malapit tayong matapos dyan, talagang lumuha na siya. Hindi naman pwedeng pigilan. Yan, siya pag nagbibideo yan, talagang naiiyak na siya Sabi ko, hayain na. Ang mahalaga ay makabili ka ng Raptor mo. Dahil talagang nalulungkot na ang bata. Sabi ko naman sa kanya, hayain na, meron pa namang madami doon. Di pumili ka ng iyo. Sabi naman niya, anong gagawin? Hindi pipili na lang daw siya doon. Yan, kakatuwa nga lang. Gawa ng yung inaasam-asam ko na, ayan, pambili namin ng pins ulit yan. Pambili ulit ng mga biik. Kasi may nag-alok sa akin ngayon ng 10 biik. Malalaki na rin daw. Saktong-sakto naman ito yung panlabas ng mga partner ko na ito. Kaya kukunin ko ulit siya sa Martes. Ay ang kuha ko pala sa biik ngayong Martes ay, ang usapan namin ay 5-5. Pultuhan yun. Kaya ito hindi ko nagpalala. Kasi maganda pa ang lahi nun. Biruin mo ang inahin nun nanganganak ng 20 nung huli. Yun nga lang, sobrang dami ng anak, isa lang ang inahin, risky din yun. Hindi rin yun magsusurvive lahat kasi mag-aagawan sa didi yun Kaya, okay na rin yung 10-10. Maayos na rin yun. Huwag na natin pilitin na padamihin pa. Yan ang last na timbang Dito na nalungkot si Kenji nung kami maghihiwalay na, nung kami nagkakabayaran na. Ito nga pala mga ka-farmers ay tumimbang ng 525 kilos overall. Kaya malaki-laki ang aming napira dito. Yan, cash yan. Sabi ko hindi na pwedeng utang ha kasi ako'y nadala na.